Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 12 matataas na kalibreng armas voluntaryong isinuko sa Talitay, Maguindanao del Norte. Senior citizen na kasambahay sa Rizal pinatay ng dating katrabaho. Criminal at administrative cases versus Villanueva, Estrada, Co at iba pang opisyal inirekomenda ng ICI sa Ombudsman. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 12 matataas na kalibreng armas ang voluntaryong isinuko ng mga residente mula sa iba't ibang barangay sa Talitay, Maguindanao del Norte bilang suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa loose firearms. Pinangunahan ni Mayor Cedric Ameril ang formal na turnover ng mga baril sa 601st Infantry Unifier Brigade sa pangunguna ni Brigadier General Edgar Catu kasama sina Lieutenant Colonel Robert Betita, Commanding Officer ng 1st Mechanized Infantry Battalion at mga opisyal ng PNP at lokal na pamahalaan. Kabilang rin sa mga isinukong armas ang 2 sniper rifles, grenade launcher at iba pang matataas na kalibreng baril. Ayon kay Brigadier General Catu, ang seremonya ay bahagi ng Sustained Campaign on Small Arms and Light Weapons o SALW program na layong magtatag ng kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad ng Bangsamoro. Sensitibong balita. Natagpo ang wala ng buhay at duguan ng isang 70 taong gulang na kasambahay sa loob ng kanyang kwarto sa tinutuluyang bahay sa barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Ang suspect dating caregiver ng bahay. Batay sa paunang investigasyon ng Taytay MPS, napag-alamang may utang ang suspect sa biktima na inalok din ito ng trabaho. Ngunit nauwi sa pagtatalo ang usapan ng dalawa. Pinukpok umano ng electric grinder ng 45 anyos na suspect ang senior na biktima na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Naaresto naman sa hot pursuit operation sa Rodriguez, Rizal ang babaeng suspect na iginiit na self-defense ang kanyang ginawa. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo laban sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas, gayon din sa 2 opisyal ng DPWH at Commission on Audit o COA. Kabilang dito sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, dating ako Bicol Party List Representative Saldico, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, COA Commissioner Mario Gonzales Lipana at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Kasong bribery, corruption at plunder ang mga inirekomendang kaso sa mga nabanggit na personalidad dahil sa pagkakasangkot nila sa umano'y anomalya sa flood control projects. Una nang kinumpirma ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na nagpadala sila ng panibagong subpina sa mga tirahan ni Saldico sa Pasig at Bicol. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.